Day 8 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi lang simpleng banta kundi aktwal na plano ang mga pahayag ng bise sa online press con noong November 2024, sabi ng testigo ng prosekusyon na si NBI Director Melvin Matibag. Isiniwalat din niyang may person of interest na sila na maaaring makatulong sa pagkilala sa hitman na kinausap umano ng Vice President. May report si Ian Cruz. We already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy dun sa taong kinausap ng ating Vice Presidente. Ang tinutukoy ni NBI Director Melvin Matibag na huling testigo ng prosekusyon sa Impeachment Article 4 ay ang sinasabing hitman na nakontrata na ni Vice President Sara Duterte para patayin ang Pangulo, unang ginang at dating speaker sakaling patayin siya. Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na merong pagpaplanong ginagawa para pumatay. Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong Hindi ito po. sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay. Sa ngayon po, Magtuturo lang sila. Doon po sa iba persons of interest, meron po kaming kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng Vice Presidente. Anong ebidensya? Tumanggi na si Matibag na isa publiko ang mga sinasabing persons of interest alang-alang sa nagpapatuloy na investigasyon at proteksyon sa kanilang mga ahente at impormante. Pero batay sa kanilang obserbasyon, hindi na lang basta simpleng banta ang pahayag ng bise noong November 2024, kundi isa na aktwal na plano. Kaya naman itong April 16, lumikha raw ang NBI ng Special Task Force para tumutok sa investigasyon. Ipinunto rin ng prosekusyon ang umano'y pattern of violence, hindi lang sa mga pahayag ng bise, kundi pati ng iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Anong koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force? Objection, kung Your mayroon man. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Ipinalabas din sa impeachment court ang video ng panununtok ng bise sa isang sheriff noong mayor pa siya ng Davao noong 2011. Nanindigan si Matibag, hindi lang panakot sa Pangulo ang nakikita nila, banta rin ito sa pambansang seguridad dahil sa anyay network ng bise at ama nitong dating presidente. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta, lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. Isinaalang-alang din daw ng NBI ang anyay open source intel na dokumento ni Arturo Las Cañas, ang nagpakilalang dating kasama sa Davao Death Squad at isa sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pinayagan ng korte na basahin ang bahagi ng salaysay ni Las Cañas kahit tutulang depensa dahil anila hindi pirmado at hindi notarized ang affidavit. Tinawag din ng depensa na hearsay, sabi-sabi, masyado pang maaga o premature at trial by publicity ang mga pahayag ni Matibag. Isn't that a trial by publicity? Hindi po. Sapagkat kaya nga po namin hindi inilalabas yung aming pong mga confidential at secret na investigation. Lamang nga po, tayo'y pinatitistigo rito. Kung hindi nyo pa po pala kayang magbigay ng detalye, bakit nyo pa po nilabas na may leads kayo in the first place? Sagot ni Matibag, ongoing pa ang investigasyon. Sa kabila po ng pagtestigo po ninyo ngayong araw, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI Director ng panahon na yun. If not based on personal knowledge, then that is hearsay. I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof.
And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. Nilabas din ng depensa ang partisipasyon ng misis ng testigo na si Laguna 1st District Representative Maria Rene Ann Lourdes Garcia Matibag sa impeachment. I think he's going to the position if my wife endorses the article of impeachment so that we save time and it's on record. It's a matter of public notice. Yes, my wife is one of the endorsers of the impeachment. Mag-aalas 6 ng gabi, nagsimula ang interjection ng senator judges pero nahinto rin dahil kulang na sa oras. Ian Cruz, GMA News.